Ilarawan ang isang tahimik na baryo sa Visayas na biglang naging pintuan sa mundo ng mga hindi nakikita. Nang araw na iyon, sabay-sabay na bumagsak ang 17 pari na namumuno sa misa sa Biyernes. Lumaki ang kanilang mga tiyan na para bang may buhay sa loob nito. Sumigaw ang mga residente at ang simbahan ay naging dagat ng takot. At nang sila iilibing, dahan-dahang gumalaw ang lupa sa ibabaw ng kanilang mga libingan na para bang humihinga pa sila sa ilalim. Pagkalipas ng 7 araw, may nangyari. Nagbitak ang lupa, lumitaw ang mga sapin, at isa-isang bumangon ang 17 pari mula sa hukay na ang kanilang mga mukha ay hindi na tulad ng dati. Ano ba talaga ang nangyari sa likod ng pintuan ng kamatayan? Sino ang kayang pumatay ng 17 pari ng sabay-sabay at bakit sila ibinalik upang bigyan ng babala ang lahat ng tao? Kaibigan, maghanda ka. Ang kwentong ito ay hindi lamang isang misteryo. Ito ay isang pintuan patungo sa katotohanang hindi dapat binuksan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe at panoorin ang video hanggang matapos. Huwag kalimutang magsulat ng salawat sa comment section. Naway sa pagbigkas ng salawat na iyon ay ibuhos ng Allah ang mga pagpapala at lahat tayo ay makamit ang pamamagitan ng propeta sa araw ng paghukom. Ang hangin sa tanghali noon ay dahan-dahang umihip sa bakuran ng lumang seminaryo sa Visayas, dala ang amoy ng basang lupa at ang kapayapaan na karaniwang bumabalot sa araw ng Biyernes. Daan-daang seminarista na ang nasa simbahan. Dapat sana ay puno ng kapayapaan ang kapaligiran. Ngunit may kakaibang panginginig na hindi maipaliwanag. Na para bang mas mabigat ang hangin kaysa karaniwan. Na para bang may pinipigilan ang langit na babagsak. Mas maaga nang dumating ang 17 pari na naglaan ng kanilang buhay sa pagtuturo sa loob ng maraming dekada. Umupo sila sa pinakaunang hilera. Ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng kapayapaan. Walang nakapansin na ang kapayapaang iyon ay tanda ng pamamaalam. Walang sinuman ang nakakita sa itim na anino na dahan-dahang gumagalaw sa sulok ng simbahan na para bang sumisilip mula sa likod ng dingding na kahoy. Ang adhan ay ipinahayag at ang alinggaw ng boses nito ay kakaiba, na parang mas mabigat. Na parang may pangalawang alinggaw na sumusunod. Ngunit isa lang ang muadin. Bakit parang galing sa ilalim ng lupa ang alinggaw na iyon? Bakit biglang kinilabutan ang maraming seminarista ng walang dahilan? Nang umakyat ang khatib sa pulpito, lumabas ang araw mula sa likod ng ulap. Ngunit ang sinag nito ay tila maputla. May kakaibang kislap sa langit, manipis tulad ng isang linya, ngunit mabilis na gumagalaw. Nakita ito ng ilang seminarista at nagtinginan, ngunit hindi nangahas magtanong kung ang penomeno na iyon ay ilusyon lamang o isang babala na may malaking mangyayari. Nagsimula ang khatib sa kanyang sermon. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit biglang humina na para bang nilamon ng hangin. Ilang pari sa unahang hilera ang dahan-dahang humawak sa kanilang mga tiyan at nag-alinlangan na parang may gumagalaw sa loob ng kanilang mga katawan. Bigla ba ang sakit na iyon? Bakit hindi sila nakapagsalita? Nang magsimula ang unang rakaat, biglang parang huminto sa paghinga ang simbahan. Hindi magkasabay ang boses ng kongregasyon. Dahan-dahang nanginginig ang sahig ng simbahan, halos hindi ramdam. Ngunit sapat upang mapatingin ang ilang tao. Inamin ng ilang seminarista na nakakita sila ng puting anino na kumikislap sa pagitan ng mga hilera. Ilusyon lang ba iyon ng ilaw o mayroong nagbabantay sa pagdaraos ng misa? Nagsimula ang pangalawang rakaat at dito, parang nabasag ang mundo. Biglang sabay-sabay na bumagsak ang 17 pari sa pinakaunahang hilera. Hindi dahan-dahan, hindi tulad ng nahimatay, kundi matinding bagsak. Na para bang nawalan ng kontrol ang kanilang mga katawan. Agad na nagkagulo ang simbahan. Ang tunog ng tasbih ay naging sigaw. Ilang seminarista ang tumakbo sa pintuan. Ang iba naman ay hinawakan ang kanilang mga paring nakahiga. Lumaki ang tiyan ng mga pari. Patuloy na lumaki sa loob ng ilang segundo na para bang mayroong nagtutulak sa loob nito ng may hindi natural na lakas. Bakit ganoon kabilis nagbago ang kanilang mga katawan? Paano nangyari na lumaki ang tiyan ng isang tao, tulad ng isang lobo na pinupuno ng hangin? Ano ba talaga ang pumasok sa kanilang mga katawan? At bakit nangyari ito eksakto sa huling pagpapatirapa? May sumubok na tawagin sila, inalog ang balikat.
Ngunit malamig ang katawan ng mga pari tulad ng tubig sa balon. Walang pulso, walang hininga, walang tanda ng buhay. Ngunit hindi nagpakita ng sakit ang kanilang mga mukha. Sa halip ay tila sila natutulog sa isang hindi makataong kapayapaan. Sa sulok ng simbahan, isang seminarista na natakot ang sumumpa na nakakita siya ng manipis na itim na usok na lumabas mula sa sahig at nawala sa likod ng pulpito. Ilusyon lang ba iyon ng isang nagpapanik na isip o patunay na mayroong mas madilim pa kaysa kamatayan? Ang simbahan ay naging isang lugar na hindi naligtas. Ang lugar ng pagsamba na puno ng kapayapaan ay naging entablado ng malawakang kamatayan na nagparalisa sa lahat ng nasa loob nito. Ang pangyayari ay napakabilis, napakatahimik, at imposibleng tanggapin ng isip ng tao. Bakit namatay ang lahat ng pari sa parehong oras, segundo, at posisyon? Ano ang dahilan kung bakit lumaki ang kanilang tiyan na para bang puno ng hindi nakikitang enerhiya ang kanilang katawan? At ang pinaka-nakakatakot, natural ba talaga ang kanilang pagkamatay o mayroong hindi nakikitang kamay na nagtrabaho sa likod nito? Walang nakakaalam na ang nangyari sa araw na iyon ng Biyernes ay hindi ang katapusan, kundi ang simula ng isang bagay na mas nakakatakot. Isang bagay na hindi lamang nagpanginginig sa seminaryo, kundi sa buong baryo. Isang bagay na nagpatanong sa sinuman, anong klaseng kamatayan ang kayang magpabago sa mundo ng ganoon kabilis at bakit ang 17 banal na pinili ng relihiyon ang naging biktima? Ang misteryo ay nagsisimula pa lamang. Ang simbahan na karaniwang sentro ng kapayapaan ay naging silid na puno ng kaguluhan at takot. Tumakbo ang mga seminarista. Ang iba ay sumigaw, ang iba ay nakaupo, hindi makatayo. May sumubok na tawagin ang kanilang mga pari, ngunit ang kanilang mga boses ay nalunod sa sama-samang takot. Patuloy na lumaki ang tiyan ng mga pari. Ngayon ay tila isang gumugulong na laman na dahan-dahang umuugong. Ngunit hindi sila humihinga, hindi gumagalaw. Hindi nagpapakita ng anumang tanda ng buhay ng tao, ngunit ang kanilang mga katawan ay tila tumutugon pa rin sa isang bagay. Bakit patuloy na gumagalaw ang kanilang mga tiyan kahit nawala na ang kanilang buhay? Ano ang nagtulak sa loob ng kanilang mga katawan ng ganoon? Reaksyong kemikal ba ito o isang bagay na higit pa sa medikal na penomena? Isang senior seminarista ang sumubok na isara ang pintuan ng simbahan dahil sa takot na makita ng mga residente sa labas ang nangyari. Ngunit bigla siyang bumagsak, maputla ang mukha. Inamin niyang nakakita siya ng maliit na kislap ng ilaw na lumabas sa bibig ng isa sa mga pari. Ang ilaw na iyon ay naging manipis na usok at pagkatapos ay nawala na lang. Halusinasyon lang ba iyon o sinubukan ba ng kanilang mga kaluluwa na lumabas sa paraang hindi pa nasasaksihan ng tao? Agad na dumating ang doktor ng baryo. Matapos suriin ang ilang pari, agad siyang umupo na naguguluhan ang mukha. Hindi ito normal, mahina niyang sinabi. Patay sila, ngunit hindi normal ang proseso ng pagkabulok. Hindi nabubulok ang kanilang tiyan, kundi parang lumulobo mula sa loob, na para bang mayroong hindi maipaliwanag na presyon. Presyon mula saan? Mula sa enerhiya, mula sa isang bagay na ipinasok sa kanilang katawan. At kung ito ay resulta ng pangkukulam gaya ng pinaghihinalaan ng ilang residente, bakit ganito kalala ang epekto nito? Nagsimulang marinig ang kakaibang mga tunog sa loob ng simbahan na parang bulong, na parang may nagbabasa ng talata, ngunit walang sinuman ang nagbabasa. Ang tunog na iyon ay galing sa direksyon ng mga labi, ngunit hindi malinaw kung kanino. Tinakpan ng ilang seminarista ang kanilang mga tainga, nararamdaman ang matinding panggigipit na nagdulot ng pananakit ng kanilang ulo. Espiritual na reaksyon ba ito o mayroong sinusubukan na makipag-usap mula sa likod ng kamatayan? Nang buhatin ang mga labi palabas, mas naging mabigat ang kanilang mga katawan kaysa sa normal na tao. Inamin ng ilan na nagbubuhat na parang nagbubuhat sila ng malaking bato. Bakit naging ganoon kabigat ang katawan ng mga pari? May pumipigil ba sa kanila mula sa loob? Hindi pa ba tuluyang umalis ang kanilang kaluluwa? Sa bakuran ng seminaryo, nagkumpulan ang mga tao, umiiyak at nagtatanungan. Ngunit walang sinumang makapagbigay ng makatwirang sagot. Maging ang langit ay tila mas madilim kahit hindi pa hapon. Mabilis na nagkumpulan ang maitim na ulap na para bang bumabalot sa baryo. Bakit parang nakikidalamhati ang kalikasan o nagbibigay ng babala? Nagsimulang kumalat ang usap-usapan na hindi ito ordinaryong kamatayan. Na ang 17 pari ay hindi namatay dahil sa sakit o atake sa puso.
Na mayroong nagpadala ng isang bagay sa kanila, isang bagay na hindi nakikita ng mata ng tao. Totoo ba na may malaking pangkukulam na ipinadala? Kung gayon, sino ang nakagawa niyan sa mga pari na napakabuti? Nang dalhin ang mga labi sa bahay ng patay, sumumpa ang ilang residente na nakakita sila ng matangkad na anino sa ibabaw ng simbahan, mabilis na gumagalaw at pagkatapos ay nawala sa direksyon ng kanluran. May nagsabing anghel iyon, may nagsabing jinn, may nagsabing isang tanda. Sino ang figurang iyon at bakit siya lumitaw sa ganito karaming kamatayan? Sa gabi matapos ang trahedya, hindi natulog ang mga seminarista. Naririnig ang mga yabag sa pasilyo ng seminaryo, gayong walang tao. Ang ilaw ng simbahan ay kumikislap, umiilaw sandali, namamatay at muling umiilaw. Walang sirang kuryente, walang bagyo. Ngunit patuloy na kumikilos ang ilaw na parang may nagbubukas nito mula sa loob. Bakit ang simbahan na karaniwang payapa ay tila ngayon ay isang lugar na tinitirhan ng isang bagay mula sa ibang mundo? Naririnig ang mga yabag sa mga pasilyo ng seminaryo. Dahan-dahan, mabigat, regular tulad ng mga hakbang ng matanda. Nagkalapit ang mga seminarista, takot makita kung sino ang naglalakad sa labas. Ngunit nang subukan ng isa sa mga seminarista na tiyakin na walang tao sa pasilyo, wala. Tanging malamig na hangin ang bumalot sa dingding na nagpatibok ng mas mabilis sa kanilang mga puso. Muling narinig ang tunog. Sa pagkakataong ito ay mas malapit, mas mabigat. Na parang may naghihila ng isang bagay. Bakit sumusunod ang tunog sa direksyon ng paggalaw ng mga seminarista? Imahinasyon lang ba iyon o mayroong figura na hindi pa handang umalis sa seminaryo? Sa simbahan, biglang umalingaw ang tunog ng adhan. Ang boses nito ay paos, mahaba at hindi makatao. Na para bang galing sa walang lamang dibdib. Nagtinginan ang mga seminarista, takot na bumalot sa kanilang mga mukha. Walang muadin ng gabing iyon. Walang pumasok sa simbahan matapos ang libing. Kung gayon, sino ang nagpahayag ng adhan? Biglang huminto ang adhan at sinundan ng isa pang tunog. Tunog na parang may nagbabasa ng talata ng dahan-dahan ngunit napakalinaw. Naglakas loob ang mga seminarista na lumapit sa simbahan. Ngunit nang sumilip sila sa likod ng pintuan, walang tao sa simbahan. Nakatiklop pa rin ang banig, madilim pa rin ang silid. Walang sinuman sa loob. Pagkatapos ay mula sa direksyon ng libingan ay narinig ang tunog na parang gumagalaw ang lupa. Hindi tunog ng hangin, hindi tunog ng hayop, kundi mabigat na tunog ng pagkuskos na parang may nagtutulak mula sa loob ng lupa. Gumagalaw ba ang lupa na iyon ng mag-isa o mayroong sinusubukan na lumabas sa ilalim? Inamin ng mga residente na nakatira malapit sa libingan na nakakita sila ng isa sa mga hukay na dahan-dahang gumagalaw, pataas pababa tulad ng dibdib ng isang taong humihinga. Paano nangyari na ang hukay na mailabi ay gumagalaw ng ganoon? Patay ba talaga ang mga katawan ng mga pari? Isang lola na nakatira malapit sa lugar na iyon ang sumumpa na nakakita siya ng maliit na puting ilaw na lumabas sa isa sa mga hukay, lumutang ng ilang segundo at pagkatapos ay nawala. Ang ilaw na iyon ay hindi mukhang ilaw o apoy. Walang pinagmulan ng enerhiya, walang paliwanag kung ano talaga ang ilaw na iyon. Kaluluwa ba iyon o isang bagay na ipinadala mula sa ibang dimensyon? Sa kalagitnaan ng gabi, narinig ang tunog ng pagkatok mula sa loob ng simbahan, dahan-dahan, regular na parang may kumakatok sa kahoy na pintuan mula sa loob. Gayong walang sinuman doon. Bumabilis ang katok, lumalakas, mas nagpipilit. Hindi nangahas lumapit ang mga seminarista. Umupo lang sila na magkahawak kamay, umaasang titigil ang katok. Ngunit lalo itong lumakas na parang may gustong lumabas mula sa loob ng simbahan. Bakit nangyayari ang lahat ng kakaibang pangyayaring ito matapos ang libing? Nagsimula ba ang kanilang kamatayan ng isang bagay na hindi maipaliwanag? O mayroong ibang puwersa na sumusubok na magbigay ng tanda? Ang huling tunog ng gabing iyon ang pinakamalakas na nagpatindig ng balahibo ng mga seminarista. Tunog ng may tumawag sa pangalan ng 17 pari na inilibing na. Malalim ang boses nito, ngunit nanginginig na parang galing sa dalawang mundo ng sabay-sabay. At matapos banggitin ang huling pangalan, huminto ang hangin, biglang nawala ang lahat ng tunog. Na para bang pinipigil ng mundo ang hininga nito. Nalaman ng mga seminarista na mayroong hindi pa tapos. Na ang 17 pari ay hindi pa talaga umalis. Na may malaking lihim na nakabaon sa kanila.
Isang lihim na dahan-dahang bumabangon, gumagalaw at naghihingi na ibunyag. At bukas ng umaga, ipapakita ng libingan ang unang tanda na ang mundong kilala nila ay nagbago na. Dumating ang ikapitong araw matapos ang libing na may pakiramdam na hindi pa kailanman naramdaman ng sinuman sa baryo na iyon. Mas mabigat ang hangin. Ang hangin na humihihip mula sa direksyon ng libingan ay nagdala ng kakaibang amoy. Hindi lamang amoy ng basang lupa, kundi parang pinaghalong amoy ng bulaklak at lamig na nakakatusok ng buto. Na para bang mayroong dahan-dahang gumigising, ngunit sigurado. Mula pa umaga, ayaw nang lumipad ng mga ibon sa ibabaw ng libingan. Paikot-ikot lang sila mula sa malayo at pagkatapos ay lumipad ng walang tunog. Nagsimulang mapansin ng mga residente ang kakaibang pangyayari. Bakit laging balisa ang mga hayop sa paligid ng lugar na may malaking lihim? Ano ang nakita o naramdaman nila na hindi kayang malaman ng mata ng tao? Habang papalapit ang hapon, nakakita ang ilang seminarista na inatasang maglinis sa paligid ng seminaryo ng isang bagay na nagpahinto ng kanilang paghinga. Ang lupa sa ibabaw ng unang libingan ay tila mas mataas ng kaunti kaysa noong nakaraang araw. Sa una ay inakala nilang dahil lang iyon sa hindi pantay na pagdaos ng lupa. Ngunit nang tingnan ng mas malapit, ang bunton ay tila lumobo mula sa loob. Dahan-dahang gumagalaw, ngunit gumagalaw. Ano ang nagtutulak sa lupa na iyon? Ano ang sinusubukan na lumabas mula sa ilalim ng lupa? Gumapang ang takot sa puso ng mga seminarista. Hindi sila nangahas lumapit, ngunit hindi rin sila makaalis. Na para bang nakatali ang kanilang mga katawan ng matinding pagka-curious na kasinlaki ng takot. Kung patuloy na gumagalaw ang lupa, ano ang mangyayari mamaya sa gabi? Nang magsimulang lumubog ang araw, nagsimulang marinig ang kakaibang mga tunog mula sa direksyon ng libingan. Hindi tunog ng tao, hindi rin tunog ng hayop. Ang tunog na iyon ay parang mahinang ungol na nakulong sa ilalim ng lupa. Ang bawat ungol ay parang tunog ng isang taong sumusubok na huminga matapos matagal na malunod. Tunog ba iyon ng gumagalaw na lupa o tunog mula sa 17 katawan na inilibing na? Nagsimulang dumating ang mga residente ng baryo, nagkumpulan sa labas ng bakod ng libingan. Walang nangahas pumasok, ngunit lahat ay nararamdaman na dapat nilang makita kung anuman ang nangyayari. Ang takot ay naging kolektibong pagkabalisa. Ang mga dasal ay binigkas ngunit nanginginig. Na para bang ang mismong mga dasal ay natatakot sa isang bagay na bumabangon. Nang tuluyang dumilim, nagsimulang magpakita ang bunton ng lupa ng mga pagbabago na hindi maikakaila ng sinuman. Nagbitak ang lupa. Ang unang maliliit na bitak ay lumitaw sa ikatlong libingan, pagkatapos ay sa ika-6, ika-12, at sa huli ay ipinakita ng lahat ng 17 libingan ang parehong mga bitak. Paano nangyari na lumitaw ang lahat ng bitak na iyon ng sabay-sabay? Anong uri ng puwersa ang nagtulak sa lupa mula sa ilalim? Biglang narinig ang malakas na tunog mula sa ika-5 libingan na parang malaking suntok mula sa ilalim ng lupa. Ilang residente ang sumigaw. Isang seminarista ang bumagsak, hawak ang dibdib dahil napakabilis ng tibok ng kanyang puso. Ang tunog na iyon ay hindi tunog ng hayop, hindi tunog ng kalikasan. Iyon ay tunog ng isang bagay na sumusubok na lumabas. Pagkatapos ay hindi na dahan-dahan gumagalaw ang lupa, hindi na malabo, kundi nanginginig na parang may kamay na sumusuntok mula sa loob. Ang bunton ay umakyat baba na parang dibdib ng isang taong humihinga ng malalim matapos matagal na nakabaon. Posible ba itong muling pagkabuhay? Posible ba na ang 17 pari ay hindi namatay kundi nagbabalik? Biglang lumaki ang bitak sa ika-2 libingan. Hati ang lupa at lumabas ang kaunting puting sapin mula sa loob. Sumigaw ang mga residente. May nahimatay, may tumakbo palayo. Ngunit ang ilan ay nanatili sa kanilang pwesto, nararamdaman na kung sila ay tatalikod ngayon, baka mawala sa kanila ang pagkakataong masaksihan ang isang bagay na hindi pa nangyari sa kasaysayan. Mas lumakas ang hangin, dala ang tunog na parang bulong na tumatawag sa pangalan ng mga pari. Ang bulong na iyon ay hindi galing sa iisang direksyon. Galing iyon sa lahat ng direksyon ng hangin na para bang binubuksan ng ibang mundo ang pintuan nito. At pagkatapos ay sumuko ang lupa. Isa-isa, mas lumakas ang panginginig ng 17 libingan at pagkatapos ay tumahimik. Napakalalim ng katahimikan kaya maging ang tunog ng mga insekto ay nawala. Sa katahimikan na iyon, mayroong nagsimulang gumalaw mula sa loob.
Isang puting kamay na maputla, matigas, ngunit malinaw na buhay. Sinundan ng isa pang kamay, pagkatapos ay ang sapin na bumangon. Pagkatapos ay ang katawan na dapat ay patay, ang katawan na dapat ay nabubulok. Ngunit ngayon ay gumagalaw, bumabangon, humihinga muli sa hangin ng mundo. Sumigaw ang mga residente, ang iba ay tumakbo upang iligtas ang kanilang sarili. Ngunit ang mga nanatili ay nakakita ng isang bagay na nagpahina ng kanilang mga tuhod. Ang mga mukha ng mga pari ay hindi mukhang mukha ng patay. Hindi wasak, hindi sira, hindi nabubulok. Sa halip ay mas payapa kaysa dati. Na para bang kakagising lang nila mula sa mahabang tulog. Ano ba talaga ang nangyari sa loob ng 7 araw na katahimikan na iyon? Saan napunta ang kanilang mga kaluluwa? Sino ang nagbalik sa kanila? At para sa anong layunin sila binuhay muli? Isang bagay ang sigurado, bumangon sila hindi lamang upang mabuhay muli, kundi upang magdala ng isang bagay mula sa isang dimensyon na hindi kayang ipaliwanag ng tao. Nang dahan-dahang bumukas ang mga mata ng mga pari, parang huminto ang mundo. Ang mahinang liwanag ng buwan ay nagliwanag sa kanilang mga mukha sa malambot na linya na lumikha ng isang tanawin na mahirap paghiwalayin sa pagitan ng himala at takot na sumisira sa lohika ng tao. Dahan-dahan silang umupo sa gilid ng kani-kanilang hukay, hawak ang kanilang dibdib, humihinga ng malalim na para bang kakabalik lang ng kanilang mga baga sa kanila. Natigilan ang mga seminarista, walang sinumang nangahas lumapit. Nasaksihan lang nila ang 17 pari na bumangon tulad ng mga sanggol na muling ipinanganak mula sa sinapupunan ng lupa. Medyo marumi ang kanilang mga sapin, ngunit malinis ang kanilang mga mukha. Ang kanilang mga mata ay nagpakita ng kakaibang liwanag. Hindi liwanag ng isang taong kakagising lang, kundi liwanag ng isang taong kakabalik lang mula sa mahabang paglalakbay. Napakalayo. Ang pinakamalaking tanong ay umalinggaw sa isip ng lahat. Paano nangyari na ang isang taong namatay sa loob ng 7 araw ay nabuhay muli ng hindi man lang nabubulo? Ganap na bumangon ang isa sa mga pari at tumayo ng nanginginig. Mahina ang kanyang boses ng magsalita, ngunit sapat na malinaw upang maparalisa ang buong baryo. Nakita namin ang isang bagay na hindi ninyo maiisip. Ang boses na iyon ay umalinggaw sa pagitan ng mga lapida na parang alinggaw mula sa ibang mundo. Ano ang nakita nila? Ano ang naranasan nila? Bakit sila bumalik? Nagsimulang umiyak ang isa pang pari. Hindi iyak ng sakit, kundi iyak ng isang taong kakasaksi lang ng isang napakalaking katotohanan, kaya hindi na kaya ng kanyang puso. Hindi kami namatay ng normal, sabi niya nang nanginginig ang boses. Kami ay tinawag, kami ay kinuha. Tinawag ng sino? Dinala saan? At bakit silang lahat ay dinala ng sabay-sabay? Nagtinginan ang mga pari na parang nahihirapan silang magsalita dahil sa bigat ng katotohanan. Ngunit mayroong isang bagay sa loob nila na nagpipilit na sabihin. Tila alam nila na ang kanilang muling pagkabuhay ay hindi lamang isang biyaya, kundi isang babala. Ang pinakamatandang pari na iginagalang ng buong seminaryo ay nagsalita sa mas matatag na boses. Sinundo kami ng mga anghel. Ang salitang iyon ay nagpatibok ng dibdib ng lahat. Anong klaseng mga anghel? Ano ang kanilang anyo? Paano sila dumating? Bakit ang 17 pari ng sabay-sabay ang napili? Nagpatuloy siya. Nang umalis ang aming mga kaluluwa sa aming mga katawan, nakakita kami ng liwanag. Isang liwanag na napakaliwanag kaya tila nawala ang mundo ng tao. Pinikit niya ang kanyang mga mata, sinisikap alalahanin ng mas malinaw. Dinala kami sa isang lugar na walang salita upang ilarawan. Isang lugar na gusto naming manatili magpakailanman. Langit ba iyon o pintuan lang nito? Kung dinala sila sa langit, bakit sila ibinalik? Anong mahalagang mensahe ang dapat nilang iparating sa mundo? Ngunit bago nagpatuloy ang pari, may nangyari na nagpatindig ng balahibo ng mga seminarista. Ang mga katawan ng mga pari ay biglang nagpakita ng malamig na aura. Hindi ordinaryong lamig, kundi lamig na nakakatusok ng buto na parang lamig mula sa isang lugar na walang panahon. Nakita namin ang langit, ngunit ipinakita rin sa amin ang impyerno. Ang boses ng pari ay nagkalat at nasaksihan namin ang lugar para sa mga namatay na may pagkainggit. Ang pangungusap na iyon ay nakabitin sa hangin, nagpakita ng takot. Bakit ipinakita ng mga anghel sa kanila ang impyerno?
Bahagi ba iyon ng mensahe o paliwanag sa kanilang misteryosong pagkamatay? Idinagdag ng isa pang pari ng paos ang boses, na parang hindi pa bumalik ang kanyang lalamunan pagkatapos ng ilang araw na walang buhay. Ipinakita sa amin ang mukha ng taong sanhi ng aming kamatayan. Sino ang mukha na iyon? Paano nangyari na ang isang tao mula sa mundo ng tao ay sanhi ng kamatayan ng 17 pari ng sabay-sabay? Anong kapangyarihan ang ginamit at bakit ang inggit ay maaaring magdulot ng ganoong kalaking kasamaan? Tinitigan ng pari ang mga seminarista isa-isa nang may tingin na halos hindi makahinga ang sinuman. Hindi kami namatay dahil sa sakit, kundi dahil sa sakit. Ang pangungusap na iyon ay pumutol sa katahimikan ng gabi. Huminto ang hangin, hindi gumagalaw ang mga dahon. Na para bang pinipigil ng mundo ang hininga nito, naghihintay ng susunod na salita, malapit sa amin ang taong iyon. Napakalapit. Sino ang tinutukoy? Sino sa mga residente? Kaninong pamilya, at bakit ganoon siya kainis sa 17 pari na ang buhay ay para lamang sa pagtuturo at paggabay? Ngunit bago inihayag ang pagkakakilanlan na iyon, itinaas ng pinakamatandang pari ang kanyang kamay, humingi sa lahat ng residente at seminarista na lumapit. Maraming bagay ang sasabihin namin, ngunit isang bagay ang dapat ninyong malaman muna. Tiningnan niya ang kanyang sariling libingan at pagkatapos ay tiningnan ang langit ng may tingin na nagpatindig ng balahibo ng buong baryo. Hindi kami ibinalik upang mabuhay magpakailanman, kundi upang iparating ang katotohanan na hindi nakikita sa ngayon. Ano ang katotohanan iyon? Babala ba ito? Mayroon bang mas malaking panganib na naghihintay? At kung ibinalik sila ng mga anghel, ano ang tunay na plano ng langit? Isang bagay ang malinaw, ang muling pagkabuhay na ito ay hindi ang katapusan. Ito ay simula pa lamang ng isang lihim na mas malaki pa kaysa kamatayan mismo. Nang gabing iyon nang bumalik ang mga pari mula sa hukay, pinigilan ng buong baryo ang kanilang hininga, naghihintay ng paliwanag. Ang 17 pari ay umupo sa bilog sa bakuran ng seminaryo. Maputla ang kanilang mga mukha, ngunit ang kanilang mga mata ay mayroong isang bagay na mahirap ipaliwanag. Na parang may nakakita lang sila ng ibang mundo at hindi pa ganap na nakakabawi mula sa gulat. Nagkumpulan ang mga seminarista at residente, ngunit hindi nangahas na lumapit ng masyado. Mayroong kakaibang enerhiya na bumabalot sa kanila. Hindi nakakatakot, ngunit nagpapanginig sa katawan. Na para bang hindi na tulad ng dati ang mundo. Dahan-dahang huminga ang pinakamatandang pari at sinabi ng nanginginig ang boses, nang umalis ang aming mga kaluluwa sa aming mga katawan, hindi namin naramdaman na kami ay namatay. Sa halip, naramdaman namin na mas buhay kami kaysa dati. Paano nangyari na ang isang tao ay nakaramdam ng buhay habang iniiwan ang kanyang katawan? Ano ang naghihintay sa kabilang pintuan ng kamatayan upang maramdaman nila na mas totoo sila kaysa kapag humihinga? Nagpatuloy ang pari, nakita namin ang liwanag. Ang liwanag na iyon ay hindi tulad ng ilaw ng ilawan o ng araw. Ang liwanag na iyon ay buhay, gumagalaw at tumatawag sa amin. Liwanag na tumatawag, liwanag na buhay. Ano ba talaga ang anyo ng nilalang na iyon? Idinagdag ng isang pari na nakaupo sa tabi niya. Nagbago ang anyo ng liwanag at nakita namin ang isang figura na imposible para sa tao na ilarawan. Yumuko siya, medyo nanginginig ang kanyang katawan. Ang kanyang mga pakpak ay hindi ordinaryong pakpak. Hindi ito lumilipad, kundi lumalawak tulad ng agos ng ilog ng liwanag. Ang kanyang mukha ay hindi malinaw na nakikita. Ngunit sa kanyang tingin ay alam namin, siya ay isang anghel. Ang mga anghel ba talaga ay may ganoong anyo o isang pagpapakita lamang na inangkop sa kung ano ang kayang mahuli ng kaluluwa ng tao? Sumingit ang isa pang pari ng mahina ang boses. Ang anghel ay hindi nagsasalita sa boses, kundi sa aming puso. Ang kanyang mga salita ay direktang lumilitaw sa aming isip nang hindi na kailangang marinig. Paano nangyayari ang komunikasyon ng walang boses? Totoo ba na ang mga anghel ay nagsasalita sa pamamagitan ng isip? Ginabayan kami pataas, patuloy ng isa sa mga pari. Hindi kami naglakad, hindi kami lumipad. Gumalaw lang kami. Tiningnan niya ang kanyang dalawang kamay na para bang hindi siya makapaniwala na naranasan niya iyon. Ang mundo sa ilalim namin ay lumiliit. Ang simbahan, seminaryo, baryo, lahat ay nawala. Napalitan ng dagat ng liwanag. Saan ba talaga sila dinala?
Hindi ba dapat ang tao ay patungo sa alam barzak o ang paglalakbay ba ng mga pari na ito ay isang pagbubukod? Nagsimulang umiyak ang mga seminarista nang magpatuloy ang isa pang pari. Nakita namin ang iba pang mga kaluluwa. Nakatayo sila sa malayo na parabang naghihintay ng isang bagay. Ang iba ay nakangiti, ang iba ay umiiyak, at ang iba ay nakatingin lang sa amin nang walang laman ang mga mata. Bakit sila tiningnan? Ano ang ibig sabihin ng lahat ng iyon? Bakit tila nakakuha ng espesyal na pagtrato ang mga pari? At nang dumating kami sa dulo ng liwanag na iyon, humina ang boses ng pinakamatandang pari. Nakita namin ang isang bagay na hindi pa kailanman sumagi sa isip ng tao. Huminto siya sandali. Lahat ay pinigilan ang kanilang hininga. May isang pintuan na hindi gawa sa ginto, hindi gawa sa bato, kundi gawa sa liwanag na nagbabago ng anyo tulad ng tubig. At mula sa likod ng pintuan na iyon ay naamoy namin ang isang bango na wala sa mundo. Isang bango na nagpapayapa sa buong kaluluwa. Pintuan ba iyon ng langit? Bakit sila dinala doon? Ano ang gustong ipakita ng anghel? Mas humina ang boses ng pari, ngunit malinaw. Alam namin noon na hindi na kami pag-aari ng mundo. Ngunit bakit sila ibinalik? Para saan sila binuhay muli? At ano ang naghihintay sa likod ng pintuan ng liwanag na iyon? Kaunting bahagi pa lamang ang nabubuksan ng kabanatang ito sa kanilang paglalakbay, ngunit lalong bumabalot sa isip ng lahat ang mga tanong. Matapos dumaan sa pintuan ng liwanag na nanginginig tulad ng buhay na tubig, naramdaman ng mga pari na naging magaan ang kanilang mga katawan. Wala nang bigat, wala nang sakit, wala nang takot. Na para bang nawala ang lahat ng pasanin ng mundo sa isang iglap. Dahan-dahan silang lumutang sa isang espasyo na mahirap ilarawan sa wika ng tao. Ang espasyo na iyon ay hindi langit, hindi lupa, hindi hangin. Parang nasa pagitan ng lahat ng iyon. Ngunit sa parehong oras ay labas sa lahat ng iyon. Isang pari ang humawak sa kanyang dibdib habang sinasabi, sa lugar na iyon ay walang panahon. Hindi namin alam kung kami ay naroroon sa loob ng 1 minuto o 1,000 taon. Paano nangyari na mayroong lugar na walang panahon? Bahagi ba iyon ng kabilang buhay na tanging ang kaluluwa lamang ang makakaintindi? Biglang bumukas ang liwanag sa kanilang harapan na parang kurtina na dahan-dahang hinila. Sa likod ng liwanag na iyon ay nakita nila ang isang tanawin na nagpaiyak sa kanila ng walang tunog. Nakita namin ang isang hardin na hindi pa kailanman nakita sa mundo, sabi ng isa sa mga pari. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Ang tubig nito ay parang asul na sinulid ng liwanag na dumadaloy ng walang tunog. Ang mga puno nito ay kumikinang na parang nagtatago ng mga bituin sa loob ng kanilang mga dahon. Langit ba iyon o simula pa lamang? Doon, patuloy ni Padre Xianglan, walang init, walang lamig, kundi isang perpektong balanse, kaya naramdaman ng aming kaluluwa na buo. Nakita nila ang malinaw na ilog na nagpapakita ng liwanag, mga ibon na lumilipad ng walang pakpak, at mahinang hangin na nagdadala ng bango na nagpapayapa sa kaluluwa. Walang salita sa mundo na kayang ilarawan ang kanilang nakita. Ngunit ang pinaka-nakakatunaw ng puso ay ang mga figura na nakatayo sa malayo. Mga kaluluwa na may nagliliwanag na mukha. Ang iba ay ngumiti sa kanila. Ang iba ay nagtaas ng kamay na parang sumasalubong. At ang pinaka-nakakagulat, ang ilan sa kanila ay kilala nila. Nakita namin ang aming mga guro na matagal nang namatay, sabi ng pinakamatandang pari, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Sila ay mukhang bata, nagliliwanag at payapa. Ito ba ay patunay na ang mabuting gawa ay talagang nagdadala sa isang tao sa isang marangal na lugar? Ngunit sa gitna ng kagandahan na iyon, muling nagsalita ang mga anghel sa kanilang puso. Hindi pa kayo mananatili rito. Bakit hindi? Bakit sila dinala sa langit kung ipapakita lamang sa kanila ng sandali? Dahil mayroon kayong dapat makita bago bumalik. Biglang nagbago ang liwanag sa paligid nila. Ang magagandang kulay ay kumupas, napalitan ng kadiliman na gumagapang tulad ng itim na ulap. Ang hangin na dati ay mainit at malambot ay naging malamig at nakakatusok. Nagsimulang marinig ang malakas na ugong mula sa malayo na parang libu-libong sigaw na pinagsama-sama. At alam namin na dadalhin kami sa ibang lugar, sabi ng isa sa mga pari. Nanginginig ang kanyang katawan. Bakit ang langit ay simula pa lamang? Ano ang naghihintay sa kanila pagkatapos?
Sa loob ng ilang segundo, patuloy niya, nahulog kami sa kadiliman na walang katapusan. At nakita namin ang isang bagay na ayaw na naming makita pa muli. Impyerno ba iyon? Babalaan ba sila ng mga anghel o babalaan ang mundo? Tiningnan ng pinakamatandang pari ang mga residente ng baryo, nanginginig ang boses sa takot. Ang langit ay hindi ang aming patutunguhan ng araw na iyon. Simula lang iyon. Dahil pagkatapos noon ay ipinakita sa amin ang isang lugar na halos sumira sa aming kaluluwa. Ano ang nakita nila sa lugar na iyon? Bakit naisip ng mga anghel na kailangang malaman ng tao ang tungkol doon? At ano ang kaugnayan nito sa kanilang trahedyang kamatayan? Ang mga tanong na ito ay nagpatindi sa gabi dahil ang sagot na darating ay mas madilim pa sa inaakala ng sinuman. Matapos mawala ang langit na nagpapayapa sa kaluluwa, naramdaman ng mga pari na hinila ang kanilang mga katawan sa isang madilim na espasyo na tila walang ilalim. Walang liwanag, walang tunog, walang mahawakan, tanging kadiliman lamang ang lumamon sa kanila. Na parang isang malaking bibig na hindi kailanman nabubusog. Ang tunog ng umihip na hangin ay naging mahinang sigaw at ang sigaw na iyon ay lalong lumilinaw hanggang sa tila libu-libong tao ang nagtitiis ng hindi may larawan na sakit. Nanginginig ang isa sa mga pari habang naaalala. Wala kaming nakita sa simula. Narinig lamang namin ang mga sigaw na nakakatusok sa puso. Mga sigaw na nagpapagusto sa buong kaluluwa na tumakas gayong walang lugar na matatakasan. Ano ba talaga ang lugar na iyon? Kung ang langit ay puno ng kapayapaan, bakit ganoon kalala ang kaibahan? Bakit dinala ng mga anghel sa isang lugar na puno ng matinding takot? Dahan-dahang lumitaw ang pulang liwanag. Hindi isang nakakapayapang liwanag, kundi mainit na liwanag na parang lumabas mula sa tiyan ng lupa. Mula sa malayo ay nakita nila ang isang bagay na gumagalaw, isang malaking matangkad na anino na may pakpak na hindi kumikinang tulad ng anghel kanina. Ang mga pakpak na iyon ay maitim na parang uling. Hindi lumapit ang figura na iyon, ngunit ang kanyang presensya lamang ay nagpapasinghap sa kanila. Nakita namin ang anghel na nagbabantay sa lugar na iyon, sabi ng pinakamatandang pari ng mahina ang boses. Hindi isang malambing na anghel, matigas ang kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay parang tumatago sa aming kaluluwa. Anghel sa banya ba iyon? Bakit sila napakarami? At bakit ang kanilang mga tingin ay tila alam ang lahat ng kasalanan ng tao? Nang lalong lumakas ang pulang liwanag, nakita nila ang isang bangin na tila walang ilalim. Mula sa loob ng bangin na iyon, lumabas ang apoy na parang alon. Ngunit hindi ito ordinaryong apoy. Ang apoy na iyon ay parang buhay, sumisigaw, umiikot, at bumubuo ng mga mukha na tila tumatawag, humihingi ng tulong, o gustong hilahin sila pababa. Nanginginig ang mga pari nang makita nila ang isang tao sa loob ng apoy na iyon. Isang lalaki na ang mukha ay nagbabago-bago na parang nahati ang kanyang kaluluwa. Ang lalaki na iyon ay sumigaw ng walang tunog. Na parang naubos na ang kanyang boses sa pagsigaw sa loob ng libu-libong taon. Nakita namin ang mga tao na hinihila ng mga kadena na may maitim na liwanag, sabi ni Padre Sin, buo ang kanilang mga katawan, ngunit wasak ang kanilang mga kaluluwa. Hindi sila namamatay, hindi sila nabubuhay, naghihirap lang sila ng walang katapusan. Bakit ganoon katindi ang parusa sa mga tao na iyon? Ano ang ginawa nila noong nabubuhay pa sila? At bakit kailangang masaksihan ito ng mga pari? Muling narinig ang tinig ng anghel, ngunit sa pagkakataong ito ay malamig at puno ng babala. Ang mga nabubuhay na may pagkainggit ay magtatapos sa ganitong uri ng lugar. Pagkainggit. Ito ba ang sanhi? Ito ba ang mensahe na gustong iparating ng anghel tungkol sa kanilang pagkamatay? Nakita namin ang isang taong malabo ang mukha, sabi ng ikaapat na pari. Hawak niya ang sarili niyang puso at ang puso na iyon ay nagliliyab. Sumigaw siya, inggit ako. Inggit ako, nang walang tigil. Sino ang taong iyon? Bakit ang salitang inggit ang naging mantra ng kanyang pagpapahirap? Ito ba ay paglalarawan ng isang tao sa totoong mundo? Lalong natakot ang mga pari nang ipakita ng mga anghel ang isang bagay na mas nakakatakot. Isang mahabang pasilyo na puno ng mga kaluluwa na nagsisikapan na lumabas. Ngunit sa bawat paglapit nila sa gilid ng pasilyo, humaba ang pasilyo na nagpapahirap sa kanila ng mas malalim. Ang lugar na iyon ay hindi lamang isang parusa, sabi ng pinakamatandang pari.
Tumulo ang kanyang luha. Iyon ay isang salamin ng sarili ng tao habang nabubuhay. Sinira nila ang puso ng iba at ngayon sila ay sinisira ng kanilang sarili. Bakit ipinakita sa kanila ang lahat ng ito? Para saan ipinakita ng mga anghel ang pinakamadilim na bahagi ng kabilang buhay? Anong malaking mensahe ang ipinagkatiwala sa 17 pari na iyon? Ngunit ang huling tanawin ang pinakamalakas na nagpahimatay sa kanila. Sa loob ng apoy na iyon ay nakita nila ang isang anino na kilala nila. Anino ng isang tao mula sa kanilang sariling baryo. Ang anino na iyon ay nakayuko, umiiyak at sumisigaw, hindi ko inakala. Hindi ko inakala na ganito kasama ang aking mga kasalanan. Tumahimik ang mga pari. Nanginginig ang mga residente ng baryo na nakarinig ng kwento. Kung kilala ang taong iyon, sino siya? Buhay pa ba siya? At ano ang kaugnayan niya sa 17 pagkamatay ng mga pari? Nagtatapos ang kabanatang ito sa matinding takot. Dahil anumang nakita ng mga pari ay malinaw na hindi lamang isang pangitain, iyon ay isang babala. Biglang nagbago ang kapaligiran ng dahan-dahang lumabo ang liwanag ng impyerno. Naramdaman ng mga pari na hinihila ang kanilang mga katawan pataas ng may malambot ngunit hindi mapipigilang lakas. Nawala ang kadiliman sa ilalim nila. Napalitan ng isang tahimik na espasyo na maliwanag tulad ng bagong silang nabukang liwayway. Wala nang sigaw, wala nang init. Tanging kapayapaan. Ngunit sa pagkakataong ito ay isang mabigat na kapayapaan. Na para bang may isang malaking katotohanan ang naghihintay na sabihin. Nakatayo ang mga anghel sa kanilang harapan. Hindi ang malambing na anghel ng langit, hindi ang nakakatakot na anghel ng impyerno, kundi isang anghel na tila tagapagbantay ng balanse. Hindi ngumiti ang kanyang mukha, hindi galit, nakatingin lamang ng may tingin na alam ang lahat ng nakatago. Bakit kami namatay ng sabay-sabay? Tanong ng pinakamatandang pari sa kanyang isip. Bakit ipinakita sa amin ang lahat ng iyon? Itinaas ng anghel ang isa niyang kamay. Sa hangin ay lumitaw ang liwanag na nagbago ng anyo at naging isang uri ng papel na parang buhay na talaan. Umikot ang talaan na iyon, nagpakita ng mga kislap na bumuo ng anino ng isang tao. Anino ng isang tao, anino na kilala nila. Ang anino na iyon ay nagpakita ng isang lalaki na kapitbahay ng seminaryo na sa ngayon ay bihira magsalita, laging mukhang naiinggit sa pag-unlad, lalim ng kaalaman at karangalan ng mga pari. Ang lalaki na iyon ay nakaupo sa madilim na silid na napapalibutan ng mga kakaibang bagay, itim na kandila, at mga nakagulong tela na may nakasulat na hindi maintindihan ng tao. Nakita namin siya, nakita namin sa pamamagitan ng mga mata ng kaluluwa. Nang tumawag siya ng isang bagay mula sa kadiliman, sabi ng isang pari, nanginginig ang kanyang boses. Totoo ba na ang lalaki na iyon ay nagsasanay ng itim na mahika? Posible ba ang ganoong kalaking pangkukulam na gawin ng isang ordinaryong tao? Itinuro ng anghel ang anino na iyon ng may tingin na hindi masasalungat. Ito ang sanhi ng inyong kamatayan. Yumuko ang mga pari. Ang iba ay nanginginig, ang iba ay tinakpan ang kanilang mga mukha ng kanilang mga kamay. Ang taong ito ay naiinggit, sabi ng anghel sa kanilang isip. Naiinggit sa inyong kaalaman, naiinggit sa paggalang na natatanggap ninyo, naiinggit sa liwanag ng pananampalataya na bumabalot sa inyong seminaryo. Bakit ang inggit na tila maliit ay maaaring maging malaking pagpatay? Paano nangyari na ang pagkainggit sa puso ng isang tao ay maaaring magdulot ng ganoong kaitim na kapangyarihan? Ang anino sa liwanag ay nagpakita na binabasa ng lalaki ang isang mantra. Isang bagay ang pumasok sa kanyang katawan at pagkatapos ay lumabas sa kanyang mga mata. Na parang itim na usok na naghahanap ng biktima. Lumipad ang usok na iyon patungo sa simbahan habang ang 17 pari ay namumuno sa misa sa Biyernes. At nang magpatira pa ang mga pari sa huling pagpapatira pa, pumasok ang usok na iyon sa kanilang mga katawan, pumasok sa kanilang tiyan, tinalian ang kanilang mga kaluluwa, at sabay-sabay silang pinatay. Dahan-dahang sumigaw ang mga residente na nakarinig ng kwento. Ang iba ay umiyak sa takot. Paano nangyari na ang ganoong kalaking pangkukulam ay maaaring pumatay ng 17 pari ng sabay-sabay? Anong kapangyarihan ang ginamit ng lalaki at bakit siya madaling nasakop ng inggit? Ngunit sinabi ng anghel ang isang bagay na nagpatindig ng balahibo ng mga pari. Ang kasalanan ng inggit ay hindi lamang sumusunog sa nagkasala,
kundi sumusunog din sa sinuman na maging target ng kanyang galit. Nagpatuloy ang anghel sa mas malakas na tinig. Ngunit kayo ay ibinalik dahil ang inyong kamatayan ay hindi parusa. Ito ay isang pagsubok at isang mensahe. Mensahe. Mensahe para kanino? Para sa baryo, para sa tao o para sa lalaki na nagpadala ng pangkukulam na iyon? Nagbago ang liwanag ng anghel. Pagkatapos ay nagpakita sila ng isa pang anino. Anino ng kinabukasan ng lalaki na iyon. Nakaluhod siya, umiiyak, naghihirap sa pagkakasala. Hinahabol siya ng masamang panaginip gabi-gabi. Ang kadiliman na tinawag niya ngayon ay lumamon sa kanyang sariling buhay. Hindi siya namatay, ngunit ang kanyang buhay ay sinira ng kanyang mga ginawa. Ang kanyang pagnanais na sirain kayo, sa halip ay sinira niya ang kanyang sarili. Lubos na yumuko ang mga pari. Hindi sila galit. Sa halip ay puno sila ng awa sa isang taong ang puso ay nasakop ng pagkawasak. Pagkatapos ay lumapit ang anghel, hinipo ang kanilang mga kaluluwa ng may malambot na liwanag. Kailangan ninyong bumalik, sabi ng anghel, hindi upang maghiganti kundi upang iparating ang katotohanan na inyong nakita. Bakit sila ang pinili? Bakit sila kailangang bumalik sa mundo matapos makita ang lihim ng kabilang buhay? Anong malaking responsibilidad ang naghihintay sa kanila? Ang liwanag na iyon ay bumuka na parang bukang liwayway at sa isang iglap ay naramdaman ng mga pari na hinihila ang kanilang mga katawan pabalik sa mundo, sa loob ng kanilang mga hukay. Sa loob ng kanilang mga katawan na malamig sa loob ng 7 araw, at nabuhay silang muli na dala ang mensahe na magbabago sa buong baryo at magbubunyag ng lihim na nakatago sa likod ng kanilang kamatayan. Matapos ikwento ang kanilang karanasan sa harap ng mga residente, biglang nagbago ang kapaligiran ng baryo. Wala nang tunog ng ibon, wala nang tunog ng mga batang naglalaro. Maging ang hangin ay tila mas mabigat na parang mayroong nagbabantay mula sa likod ng mga puno. Nagtinginan ang mga residente ng maihinala at takot na hindi maitago. Nagtatanungan ang lahat kung sino ang taong sanhi ng kamatayan ng 17 pari ng walang awa. Tumayo ang pinakamatandang pari. Mahina pa rin ang kanyang katawan, ngunit matatag ang kanyang boses. Ang taong iyon ay hindi taga-ibang lugar. Nakatira siya malapit sa atin. Nagsimulang magtinginan ang mga residente. Posible ba na ang taong iyon na sa ngayon ay mabait o isang taong tila tahimik ngunit nagtatago ng kadiliman? Paano sila nakapamuhay ng magkasama nang hindi nalalaman ang ganoong kalaking puot? Nang ituro ng mga pari ang isang maliit na bahay sa dulo ng seminaryo, sabay-sabay na napalingon ang lahat ng residente. Madilim ang bahay na iyon, nakasarado ng maigi na parang ayaw lumabas ng may-ari. Ang bahay na iyon ay pag-aari ng isang lalaki na nagngangalang Warto. Isang kapitbahay na kilala na tahimik, mapag-isa, hindi mahilig makihalubilo. Walang nakaisip na nagtatago siya ng ganoong kalaking puot. Ngunit hindi ba siya madalas na nakikitang nagmamasid sa mga pari mula sa malayo? Hindi ba siya madalas na nagrereklamo kapag maingay ang seminaryo? Paano nangyari na ang isang taong sa ngayon ay hindi itinuring na mapanganib ay siya pala ang nagdulot ng panginginig sa buong baryo? Ilang lalaki sa baryo ang naglakas loob na lumapit sa bahay na iyon. Ngunit bago sila kumatok sa pintuan, narinig nila ang tunog ng pagkabangga mula sa loob. Tunog ng mga bagay na nahuhulog. Tunog ng isang taong parang nakikipaglaban sa kanyang sarili. Umurong ang mga residente sa takot. Ano ang nangyayari sa loob ng bahay na iyon? Kinulam ba ang lalaki na iyon ng parehong kapangyarihan na ginamit upang patayin ang mga pari? Nang tuluyang bumukas ang pintuan, lumabas si Warto na may pulang mga mata at makapal na itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Mabilis ang kanyang hininga, nanginginig ng husto ang kanyang mga kamay. Na parang nawalan siya ng kontrol sa kanyang sariling katawan. Nang tingnan niya ang mga pari na bumangon mula sa kamatayan, agad na nanghina ang kanyang mga tuhod. Hindi ko sinasadya, basag ang kanyang boses. Hindi malinaw kung umiiyak siya o natatakot. Ngunit paano nangyari na ang isang taong hindi sinasadya ay nakatawag ng ganoong kaitim na kapangyarihan? Matalim siyang tiningnan ng mga residente. Ang iba ay gustong saktan siya, ang iba ay gustong hilahin siya sa balaidesa. Ngunit itinaas ng pinakamatandang pari ang kanyang kamay, humingi sa lahat na tumahimik. Huwag ninyo siyang saktan, sabi niya. Pinaparusahan na siya kahit bago pa natin siya nakita.
Lumakad ang pari sa harap at tiningnan si Warto. Bakit mo ginawa iyon? Ang tanong na iyon ay hindi sinabi ng may galit, kundi ng may malalim na kalungkutan. Dahil nakita na ng mga pari ang lugar na naghihintay sa mga taong may pusong kasing itim ng inggit. Nagsimulang umiyak ng malakas si Warto. Naiinggit ako. Hindi pa ako kailanman iginagalang tulad ninyo. Gusto kong makita ako ng mga tao, pahalagahan ako. Hawak niya ang kanyang ulo, umiiyak na parang bata. Gusto ko lang na malaman ng mga tao na mayroon ako. Ito ba ang dahilan kung bakit gumawa ng ganoong kalaking kasamaan ang isang tao, para lang pahalagahan? Gaano kahina ang puso ng tao, kaya maaaring pumasok ang kadiliman dahil lamang sa isang maliit na puwang na tinatawag na inggit. Inamin ni Warto na tinuruan siya ng itim na mahika ng isang tao mula sa ibang baryo. Hindi niya alam na ang kapangyarihan na iyon ay lalaki, hindi makokontrol, at sa huli ay lalamunin siya mismo. Gusto ko lang takutin, hindi patayin, mahina niyang sinabi. Ngunit posible ba na ang isang tao ay maglaro ng madilim na kapangyarihan ng walang kahihinatnan? Posible ba na ang apoy ng kadiliman ay buksan, ngunit hindi masunog ang kamay na nagliyab nito? Dahan-dahang tumango ang mga pari. Nakita na nila ito sa impyerno. Mga kaluluwa na sinira ng sariling inggit. Hindi nila kinamuhian si Warto. Sa halip ay naawa sila. Dahil alam nila na ang parusa na naghihintay ay mas nakakatakot kaysa sa parusa ng tao. Sa gitna ng katahimikan na iyon, sinabi ng pinakamatandang pari, hindi kami bumalik upang parusahan ka. Kami ay bumalik upang bigyan ka ng babala at bigyan ng babala ang lahat ng tao tungkol sa panganib ng inggit. Ngunit hindi agad matanggap ng mga residente ng baryo. Natatakot sila. Paano kung mayroon pa ring natitirang madilim na kapangyarihan sa bahay na iyon? Paano kung muling mawalan ng kontrol si Warto? Paano kung hindi pa ito ang katapusan? Ang mga tanong na iyon ay nakabitin tulad ng maitim na ulap sa ibabaw ng baryo. Isang bagay ang sigurado, ang muling pagkabuhay ng 17 pari ay hindi lamang nagbunyag ng gumawa, kundi nagbukas din ang tabing ng kadiliman na sa ngayon ay nakatago sa likod ng maliit na bahay na iyon. Matapos ang pag-amin ni Warto, naguguluhang tumingin ang mga residente sa mga pari. Paano nila mapapatawad ang lalaki na sanhi ng kanilang kamatayan? At mas nakakagulat pa, paano sila nakatayo sa harap ng mga residente ng may hindi makataong kapayapaan? Na parang ang kanilang karanasan sa kabilang buhay ay nagpawi ng lahat ng sama ng loob na maaaring taglay ng karaniwang tao. Lumakad ang pinakamatandang pari sa harap, maliwanag ang kanyang mukha. Pinatawad namin siya, sabi niya. Dahil nakita na namin ang lugar na inihanda para sa mga taong may pagkainggit. Walang mas masahol pa sa parusa para sa pusong inggit. Bakit sila nakapagpatawad ng ganoon kadali? Gayong ganoon katragiko ang kanilang kamatayan? Isang sagot lang, nakita na nila ang impyerno. Narinig na nila ang mga sigaw ng mga kaluluwa na naghihirap. Nasaksihan na nila ang kadiliman na lumamon sa mga taong ang puso ay hindi kailanman malinis sa inggit at paghihiganti. Ngunit bago pa man lubos na maunawaan ng mga residente ang mga salitang iyon, naramdaman ng mga pari ang parehong presensya, tulad noong sila ay nasa alambarsak pa. Huminto ang hangin, humina ang liwanag ng buwan. Isang malambot ngunit malakas na enerhiya ang bumalot sa kanila. Nagbigay sa amin ng mensahe ang mga anghel, sabi ng pinakamatandang pari. Biglang naging mas mabigat ang kanyang boses. Mensahe na dapat naming iparating sa mundo ng tao. Lumunok ang mga residente. Mensahe ba ito tungkol sa kamatayan, tungkol sa impyerno, o tungkol sa mas malaking banta? Dapat ninyong malaman, patuloy ng isa sa mga pari, na ang inggit ay pintuan sa lahat ng uri ng kadiliman. Bawat tao ay maaaring maiinggit, ngunit kapag ang inggit ay itinago ng matagal, ito ay nagiging lason. Lason na tumatawag ng madilim na kapangyarihan ng hindi namamalayan ng tao. Maaari ba talagang tawagin ng tao ang kapangyarihan na iyon sa pamamagitan lamang ng damdamin? Maaari ba na ang pangkukulam ay palakasin ng masamang emosyon? At gaano karaming tao sa mundo ang nagtatago ng ganoong inggit nang hindi namamalayan na nasa gilid sila ng madilim na bangin? Ipinakita sa amin ng mga anghel, patuloy ng isa pang pari, na bawat masamang layunin, gaano man kaliit, ay nag-iiwan ng bakas. Ang bakas na iyon ay nag-aanyaya ng kadiliman at kung patuloy na hahayaan ng tao, lalaki ang kadiliman na iyon.
Nagsimulang manginig ang mga residente. Nasa panganib ba ang kanilang baryo? Mayroon pa bang ibang inggit na lumalaki sa puso ng isang tao? Itinaas ng pinakamatandang pari ang kanyang kamay at tiningnan ang mukha ng lahat. Hindi kami bumalik upang takutin kayo, kundi upang bigyan ng babala. Kung hahayaan ninyong lumaki ang inggit, paghihiganti at sama ng loob, babalik ang baryo na ito bilang lupain ng kadiliman. Nagbigay ba ng babala ang mga anghel tungkol sa hinaharap? Mayroon pa bang mas malaking nagbabantay? At kayang-kaya ba ng tao na magbago matapos matanggap ang ganoong kalaking mensahe? Ang mga tanong na iyon ay nakabitin sa hangin, naghihintay ng mga sagot na hindi naman sigurado na gustong malaman ng tao. Nagpatuloy ang kwento at nagtapos ang kabanata sa malalim na takot. Dahil anumang nakita ng mga pari ay malinaw na hindi lamang isang pangitain, iyon ay isang babala. Matapos mailahad ang mensahe mula sa langit, hindi agad nagsipaghan ang mga residente. Nanatili silang nakatayo na parang huminto ang oras kasama nila. Ang gabing iyon ang naging pinakanakapanibagong gabi na naranasan ng baryo. Na parang nagtagpo ang totoong mundo at ang mundo ng mga espiritu sa isang punto at ang puntong iyon ay nasa mismong bakuran ng seminaryo. Biglang humihip ang hangin ng dahan-dahan, malambot ngunit may kakaibang pakiramdam na parang hindi nakikitang kamay ang humipo sa balikat ng bawat isa. Kumislap sandali ang mga ilaw ng simbahan at pagkatapos ay naging matatag muli. Uminit ang hangin na parang enerhiya mula sa ibang dimensyon ang dumaraan, nagmamasid at naghuhusga. Tiningnan ng pinakamatandang pari ang langit. Naihatid na namin ang dapat naming ihatid. Tapos na ang aming misyon mula sa langit. Ngunit tapos na ba talaga ang kanilang misyon o simula lamang iyon ng isang mas malaking bagong kabanata? Nagtanong ang isang residente nang nanginginig ang boses, mabubuhay ba kayo magpakailanman pagkatapos nito o aalis ulit kayo? Ang tanong na iyon ay nagpatinag sa mga pari. May kalungkutan sa kanilang tingin. Hindi namin alam, sagot ng isa sa mga pari. Napakawalan na ang aming mga kaluluwa. Naiwan na ang aming mga katawan. Binuhay kami muli hindi upang mabuhay, kundi upang magdala ng babala. Kung hindi sila binuhay upang ipagpatuloy ang buhay, ano ang mangyayari sa kanila? Bigla ba silang babalik sa hukay o mananatiling buhay na may pasanin ng kaalaman mula sa kabilang buhay? Mahabang huminga ang pinakamatandang pari. Isang bagay lang ang alam namin. Ang aming buhay ngayon ay hindi para sa aming sarili. Ang aming buhay ay pag-aari ng mensahe na aming dala. Nagsimulang umiyak ang mga residente. Ang iba ay dahil sa takot, ang iba ay dahil sa damdamin, at ang iba ay dahil sa pagkaunawa kung gaano kaliit ang tao sa harap ng kapangyarihan ng Diyos. Sa malayo, narinig ang tunog ng manok, gayong malayo pa sa bukang liwayway. Anong tanda ba iyon? Nagbibigay ba ng senyales ang kalikasan na ang mga araw pagkatapos nito ay hindi na magiging pareho? Pagkatapos ay naglakad ang mga pari patungo sa simbahan. Dahan-dahan ang kanilang mga hakbang, ngunit matatag. Nang pumasok sila sa loob ng simbahan, isang malambot na liwanag ang bumaba mula sa langit. Hindi maliwanag, hindi nakakasilaw, ngunit sapat upang mapigil ng lahat ang kanilang hininga. Tanda ba iyon na tinanggap ang kanilang tiwala o tanda na malapit na silang tawagin muli? Binalot sila ng liwanag sa loob ng ilang segundo at pagkatapos ay dahan-dahang nawala. Nang lumabo ang liwanag, bumulong ang isa sa mga seminarista. Ibig bang sabihin nito ay tinanggap sila ng Diyos o pinayagan silang manatili? Walang nakakaalam ng sagot. Ngunit isang bagay ang malinaw para sa lahat ng residente ng baryo. Ang himala na nangyari ay hindi lamang isang kakaibang pangyayari, hindi lamang isang misteryo ng kamatayan, hindi lamang ang muling pagkabuhay ng 17 pari. Ito ay isang malaking babala para sa lahat ng tao na ang mundo ng mga espiritu ay hindi isang kwento. Na ang langit at impyerno ay hindi alamat. Na ang inggit ay maaaring magbukas ng pintuan ng kadiliman na hindi pa naiisip ng tao. At na ang Diyos ay nagbibigay pa rin ng mga tanda kapag ang tao ay lumalayo sa katotohanan. Nang gabing iyon ay narinig ng Pilipinas ang balita tungkol sa 17 pari na muling nabuhay. Ang media, mga pari at ang buong bansa ay nagkagulo. Ngunit tanging ang mga residente lamang ng baryo na iyon ang tunay na nakakaalam ng katotohanan. Nasa likod ng muling pagkabuhay na iyon ay mayroong isang bagay na mas malaki pa kaysa sa isang himala.
Isang bagay na patuloy na umalingaw-ngao sa kanilang mga alaala magpakailanman. At ang huling tanong na bumabalot sa bawat kaluluwa ay kung ang langit ay bumaba upang magbigay ng ganoong kalaking babala, ano ba talaga ang nangyayari sa mundo? Sa tahimik na gabi na bumabasag sa mundo, kapag ang hangin ay hindi na nagdadala ng lamig, kundi nakakagat tulad ng mahinang bulong mula sa isang walang pangalang lugar, isang mensahe ang dahan-dahang bumaba sa puso ng tao. Mensahe na ipinanganak mula sa kamatayan ng 17 pari, mula sa paglalakbay na nagdala sa kanila sa langit na nagpapayapa at impyerno na nagpapanginig. Nangyari iyon mula sa lihim na direktang ipinarating ng mga tagapagbantay ng hindi nakikitang mundo. Ang mensahe na iyon ay hindi lamang isang paalala, kundi isang babala na tumatago sa balat hanggang sa buto, sumisira sa ego, at humihipo sa pinakamalalim na bahagi ng kaluluwa. Dahil sa huli, ang pinakanakakatakot ay hindi ang kadiliman sa labas, hindi ang tunog ng mga sigaw mula sa likod ng mundo, hindi rin ang anino ng impyerno na kanilang nasaksihan. Ang pinakanakakatakot ay ang kadiliman na dahan-dahang lumalaki sa loob ng puso ng tao. Ang kadiliman na hindi namamalayan ngunit dahan-dahang lumalaki tulad ng anino na sumusunod sa hakbang. Mas nagiging malinaw kapag humihina ang liwanag. Nagsisimula ang mensaheng moral na iyon sa isang simpleng ngunit nakamamatay na ugat, ang inggit. Hindi lamang ito isang simpleng emosyon na dumarating at umaalis. Hindi lamang ito isang pakiramdam ng hindi pagkagusto kapag nakikita ang iba na mas masaya. Ito ay isang maliit na binhi na kung hahayaan ay lalaki at magiging isang bagay na hindi na makokontrol. Dahan-dahang sumusunog ang inggit mula sa loob. Kinakain nito ang pasasalamat. Pinipunit nito ang paggalang. Sinisira nito ang puso tulad ng lason na dahan-dahang gumagapang hanggang sa tuluyang gawin ng tao ang isang bagay na hindi pa kailanman naiisip. Tulad ni Warto, ang kapitbahay na sa ngayon ay itinuring na ordinaryo lamang, ngunit nagtatago ng inggit na lumaki at naging apoy ng kadiliman. Hindi siya nagsimula ng mailayuning pumatay. Gusto lang niyang kilalanin, gusto lang niyang pahalagahan, gusto lang niyang pakinggan. Ngunit kapag hindi inalagaan ang puso, kapag ang panalangin ay hindi na naging kalasag, kapag ang galit at pagkabigo ay hindi na kontrol, ang maliit na puwang na iyon ay nagiging pintuan na nagbubukas ng daan sa kapangyarihan na hindi dapat hawakan ng tao. At ganoon ipinanganak ang trahedya, hindi mula sa malaking kapangyarihan, kundi mula sa pusong basag. Gustong sabihin ng mensahe na ito na walang sinumang tao ang tunay na ligtas mula sa panloob na kadiliman. Maging ang taong tila mahina ay maaaring maging kasangkapan sa pagkawasa. Maging ang taong tila mabait ay maaaring magbago at maging anino ng walang tunog. At madalas, ang pinakamalaking pagkawasak ay hindi galing sa malinaw na kaaway, kundi sa isang taong nakatira sa tabi, ngumingiti araw-araw na nagtatago ng madilim na mundo sa likod ng kanyang mga mata. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang katotohanan na ang inggit ay hindi lamang sumisira sa gumagawa, kundi pati na rin sa mga target nito. Walang ginawa ang mga pari upang magdulot ng puot na iyon. Hindi sila naninisi, hindi sila nang insulto, hindi sila nagpapaliit. Nabuhay lang sila sa kanilang sariling kabutihan. Ngunit ang pamumuhay sa kabutihan ay hindi rin nakakaprotekta mula sa pusong puno ng pagkainggit. Ito ang bahagi na nagpapanginig sa tao. Dahil hindi laging patas ang mundo. Minsan ang gumagawa ng mabuti ang nagiging biktima ng masamang puso. Ngunit sa likod ng matinding takot na iyon ay mayroong pag-asa. Ang mga pari ay bumalik ng walang paghihiganti. Hindi sila bumalik upang maghiganti o magsumpa. Nagdala sila ng mensahe na ang pagpapatawad ay mas malakas kaysa galit. Nakita na nila kung ano ang naghihintay sa mga taong ang puso ay nakatali sa inggit. Narinig na nila ang mga sigaw na hindi mailarawan ng salita. Ayaw nilang maranasan iyon ni Warto. Ang kanilang pagpapatawad ay hindi kahinaan, kundi lakas na tanging ang kaluluwa lamang na nakakita ng katotohanan sa likod ng tabing ng mundo ang mayroon. Umalingaw-ngaw ang mensaheng moral na iyon tulad ng tunog ng hangin na umiikot sa baryo. Na kapag pinakawalan ng tao ang paghihiganti, gagaan ang mundo. Kapag pinigilan ng tao ang galit, nagsasara ng maigi ang pintuan ng kadiliman. Kapag natuto ang tao na magpasalamat at pahalagahan ang mayroon siya, wala nang lugar para gumapang ang madilim na kapangyarihan. Ngunit ang mensahe na iyon ay mayroon ding nakakatakot na bahagi na nagpatindig ng balahibo. Na ang bawat tao ay binabantayan hindi ng mata ng tao,
kundi ng mata ng anghel na nakakakita sa nilalaman ng puso ng mas malinaw kaysa sa mga salita. Na walang inggit na napakaliit para hindi maitala. Na bawat pagkainggit na itinago ng tahimik ay nagiging bakas na nagbubukas ng daan sa kadiliman. At na ang tao na nagbubulag-bulagan sa kasamaan sa kanyang sarili ay naglalakad patungo sa hindi nakikitang bangin. Ang mensaheng moral na iyon ay nagsasalita rin tungkol sa banayad na kapalaluan na madalas hindi namamalayan. Ang pagnanais na magmukhang mas mataas kaysa sa iba. Ang pagnanais na igalang kahit hindi karapat-dapat igalang. Ang pagnanais na purihin ng walang ginagawa. Lahat ng iyon ay iba pang anyo ng inggit na dahan-dahang sumisira. Madalas nararamdaman ng tao na siya ay mabait, na siya ay banal, na siya ay mas tama. Ngunit ang tunay na katotohanan ay hindi nasa kung ano ang ipinapakita sa mundo, kundi nasa kung ano ang itinago mula sa mundo. At ang itinago nga ang siyang hihila sa tao sa lugar na hindi niya gusto. Kaya sinasabi ng mensaheng moral na iyon sa malalim na boses na dapat maging maingat ang tao sa pag-aalaga ng puso. Mas matakot sa inggit kaysa sa demonyong mailibu-libong paa. Mas matakot sa pagkainggit kaysa sa anino sa gabi. Dahil ang demonyo ay kayang talunin sa panalangin, ngunit ang inggit ay kayang talunin lamang sa katapatan sa sarili. At iyon ay isang laban na hindi ginagawa ng lahat. Mayroon ding mensahe tungkol sa oras. Nakita ng mga pari na napakaikli ng oras ng tao sa mundo. Na ang buhay ay isang pansamantalang paglalakbay. Na ang mundong ito ay hindi lugar para magtanim ng puot, kundi lugar para magtanim ng kabutihan. Nakita nila na ang tao ay masyadong abala sa pagtingin sa pag-aari ng iba, kaya nakakalimutan ang pag-aalaga sa sarili. Masyadong abala sa pagtingin sa tagumpay ng iba, kaya nakakalimutan ang pagpapasalamat sa sariling biyaya. Masyadong abala sa pagnanais ng hindi sa kanya, kaya nawawalan ng tunay na mahalaga. Pinapaalalahanan ng mensaheng moral na iyon na hindi tatanungin ang tao tungkol sa pag-aari ng iba. Tatanungin lamang ang tao tungkol sa ginawa niya sa kanyang sarili, tungkol sa kanyang puso, tungkol sa kanyang mga gawa, tungkol sa kanyang mga pinili. At na ang inggit ay isa sa pinakamasamang pagpili na maaaring piliin ang tao. At ang mensahe na iyon ay nagtatapos sa pinakanakakatakot na kamalayan na ang tao ay hindi kailanman nag-iisa. Na bawat hakbang ay nakikita, bawat layunin ay tinimbang, bawat damdamin sa puso ay nakatala. Nang bumalik ang mga pari mula sa Alambarza, dinala nila ang katotohanan na walang lihim na maitatago mula sa langit. Walang puot na maitatago sa ngiti. Walang kasalanan na maitatago sa pagkukunwari. Lahat ay mabubunyag, lahat ay malalantad, lahat ay magiging anino na sumusunod hanggang sa huli. Kung gayon, ang mensaheng moral na iyon ay nakatayo tulad ng isang haligi ng liwanag at isang haligi ng babala. Kung gustong maligtas ng tao, dapat siyang magsimulang suriin ang kanyang puso, alisin ang paghihiganti, magtanim ng pagmamahal. Dahil ang mundong ito ay hindi pag-aari ng mga malalakas, kundi pag-aari ng mga malinis ang puso. Ang mga kayang labanan ang pinakamapanganib na kaaway, ang kaaway na nakatira sa loob mismo ng kanyang sarili. Sa mas malalim na kadiliman, naunawaan ng mga residente ng baryo na ang mensahe na ito ay hindi lamang para sa kanila, kundi para sa lahat ng tao. Mensahe tungkol sa panganib ng maliit na kasamaan na hinayaang lumaki. Mensahe tungkol sa kapangyarihan ng pagpapatawad. Mensahe tungkol sa kung ano ang naghihintay sa dalawang dimensyon na ipinakita sa pamamagitan ng mga mata ng kaluluwa. Mensahe na galing sa kamatayan at muling pagkabuhay. Mensahe na galing sa langit upang tawagin ang tao na agad na bumalik sa tamang landas bago dumating ang kadiliman. At nang gabing iyon ay mas tahimik ang mundo dahil ang tao ay kakasabi lang ng katotohanan na sa ngayon ay hindi niya pinapansin. Ang katotohanan tungkol sa kanyang sarili. Maraming salamat sa lahat ng nag-like at nag-subscribe. Naway gantimpalaan kayo ng ala ng perpektong kalusugan, mahabang buhay na puno ng pagpapala, at walang tigil na saganang biyaya.